So here guys, this is Tower A and ito yung ating lobby. Ito yung ating main lobby and kung nakikita nyo tong side na to, this will be the strip, Charm Residences, yung mga commercial area natin. So yan, kotse na yan guys, dyan kayo magagaling sa entrance. So kaliwa kayo papunta dito sa Tower A. So para sa turnover, dahil ito yung ating main lobby, so tara, pasok tayo. So, ito guys, pakita ko sa inyo yung actual swimming pool area sa Tower A ni Charm Residences. So, while waiting sa turnover assistant, so si Miss Aki yung mag-a-assist sa atin and siya rin yung mag-guide sa atin kung ano ba yung mga inclusion, deliverables sa unit. So, later ipakita ko rin sa inyo yan guys. Meron na rin tayong mga existing unit owners, may mga nakatira na. Actually, may nagsiswimming nga ng mga resident. So, ayun guys, antayin lang natin si Miss Aki para sa ating turnover. Dito sa toilet and bathroom, yung exhaust fan natin, naka-built-in na siya sa ilaw. So yung naririnig mong tunog, yun yung exhaust. Kaya tayo natin yung ilaw, mawawala din yung sa exhaust. Kasi built-in na Okay, maganda may exhaust yung toilet and bath. Tapos, meron na siyang abang for water heater sa taas ng shower. Water heater. Okay. Ganyan. Na-adjust po ba to? Para tumaas siya? Nasa gilid yung adjust. Then dito, laundry area. Laundry area dito pwede maglagay ng washing machine. May machine. wiring sa to sa loob. Kayo na magpro-provide yung pinaka-outlet. Pwede nating open? Or Naka-lock yata. nakalock? Oh. So merong telephone, shower, and head shower. Washing machine dito. Yeah. Tapos yung kanyang toilet and lavatory. So okay naman. Check mo rin yung flash. Okay naman yung water pressure sa kitchen natin, sa kitchen top. Induction or electric stove, no for gas stove po tayo. And then, record tayo maglagay ng hinge with ductless filter type. Hindi pwedeng exhaust, wala tayong pipe po for exhaust ma'am. So, yung rigid natin, ductless filter type, miniminize lang po na yung odor and smoke sa unit. Ang may exhaust lang kasi talaga yung CR. Ito ma'am. Tapos may grease trap na rin sa ilalim. Okay lang tingnan natin yung ma'am. Grease trap. Ayan siya, malinis naman. Okay. Pero pwede nyo kaso yung kay admin pag ipapalinis. Mga nasa 800 yata yung ano nila. Yung cleaning ng grease trap. Okay. Sa cord yan, kasi may saksakan dito para sa induction, para tago yung sa electric. May saksakan tayo. Okay, sige. So, dito naman. So, this is yung living dining room. Meron tayong ref. Tapos Microwave provision. Tapos sa first, natin? dito sa bedroom 2, ma'am, di ba may gap po sa taas? Wala kasi tayong provision for aircon dito sa bedroom 2. Bali yung lamig dito sa living area, sakop niya na itong bedroom 2, ma'am. So, yung maximum po ng aircon natin, horsepower, 1.5 po. Dito lang. Ang max na pwede nating ilagay is 1.5. Hindi na pwede mag-exceed yun, ma'am. Kasi ang alam ko may limit sa breaker. I see. Sige, pasukin natin tong bedroom number 2. So, dito guys, pwede kayong maglagay ng double deck. Yung iba naman, pinapa-knockdown to para maging entertainment room. And meron din tayong outlet or socket for that. So, this is the bedroom number 2. Tapos, ma'am, meron tayong dito, water sprinkler. Tama po. For, siya, ma'am, for emergency, no? Okay. Ito ng smoke detector. May cover pa yan, ma'am. Pag nag-movie tayo, patanggal na natin sa maintenance ni Annie. Okay. Mga laki po
rollovers pa siya. Then dito sa bedroom 1, window type din siya ma'am, pwede below 1.5 yung gamitin na aircon since nalito naman yung area. Below 1.5 dito sa... Pwede 1 per 0.5. And then meron din tayong water sprinkler, meron din tayong smoke detector dyan. So dito naman sa main bedroom, pwedeng 1 horsepower, 1 HP lang. So meron na rin mga nakaabang na socket dyan. So working naman din ang ilaw. Tingnan natin yung view. So same pa rin ang view under construction, ginagawa pa rin yung view natin dito. Dito ma'am, sa fiber optic plan yun ma'am. Dahil ang Wi-Fi po natin dito is Woofy and Globe. Woofy is under SMDC po. Then Globe pa lang po. Silang dalawa pa lang yung available na internet provider. Globe and Woofy yung pwede nating i-install. So ito guys, tingnan natin yung para sa window aircon. So dyan yung aircon ninyo, window type. And sa window pala natin ma'am, ganyan na yung pinakasagad niya for safety purposes na rin ma'am, lalo na yung may kids sa inyo. 1.5. As again, meron din mga water sprinkler sa taas ng kitchen countertop. May 1-year warranty naman ma'am yung unit natin. Ayun, 1-year warranty guys. If hindi pa nagalaw or may problem within 1 year, pwede nyo pa siyang i-turn kay admin. Sa panel board natin, bali may labels naman to ma'am. May mga labels, may instruction. Pero once na mag-brown out sa unit, lahat na lang po ng ready baba natin. Pero pwede rin naman itong main breaker na lang. Then ito yung color block, ito yung generator natin. Yan. Tatlo lang yung connected ma'am sa generator natin. Ref area po, ito yung ref area. Isang ilaw sa may living. Okay. Isang saksakan malapit sa internet ma'am. Sa internet. So sa internet, pwede magsaksak na lang ng electric fan. Tapos isa sa ref and then sa living. Na ilaw. So, dito pwede magsaksak ng electric fan. At least, meron pa rin kahit brown out, no? So, ayun guys, nakita na natin yung unit ni client. So, again, ito yung kanyang view, amenity view, but still under construction. In this area, ito, ayan, kung ano yung nakikita natin ngayon, this area, this will be the living, dining, entertainment. Meron tayong sliding partition, laminated wood. So, dito naman pwede kayong maglagay ng double deck or kung gusto niyo gawin siyang working area, study area, office room. So, pwede naman. So, depende yan sa inyo guys kung paano nyo i-market yung Airbnb ninyo. So, by the way guys, this is 2-bedroom unit, 28.83 square meter and ang purpose ni client is for Airbnb. So, abangan nyo to guys, itong unit na to. Yung ating kitchen countertop, meron tayong base cabinet and of course, yung ating toilet and bath. So, we're done with the inspection or checking ng unit and now let's move on naman sa admin for the orientation and accepting the keys. Sa water meter, ito 733. Okay, water meter ni client. So, ayun guys, pag-usapan naman natin kung ano ba yung babayaran ninyo during turnover date. Kasi guys, meron tayong tinatawag na working capital. So, yung working capital, yun yung ating membership fee or one-time payment kay admin. So, paano nga ba kinocompute yung working capital? So, with Charm Residences, 75 pesos per square meter yung kanyang rate times yung unit size, which is 28.83 square meter. So, yung kanyang Asok Juice or Condo Juice is 2,162.25 times 3 because yung working capital po is 3 times worth of our Condo Juice. So, ang total po na working capital ni client is 6,486.75.
So, ayan po yung binayaran ko kanina doon sa admin para po ma-hand over sa akin yung susi ni client. And aside from that, meron din tayong tinatawag na prorated ASOC dues. So, today is September 20. So, binayaran ko na rin yung from September 20 to September 30 na ASOC dues. So, prorated naman yun, guys. So, again, upon turnover, meron po kayong upfront. Cash nyo po yung babayaran sa admin, kay Charm Residences, which is yung working capital, and then yung prorated na ASOC dues. So, syempre guys, kapag in-accept na natin yung unit, automatic babayaran na natin yung condo dues for that. Or kung ano yung date ng turnover nyo, so yun naman yung ika-count doon hanggang katapusan ng buwan. So, meron akong nakuha guys na susi. So, ito yung na-hand over sa atin para sa unit ni client. Meron akong tatlong main keys para sa main door, and then yung bedroom 1, tatlo din yung susi for that. Meron din akong dalawang keys for mailbox. So, ito yung mga susi na na-hand over sa atin kanina. And then, of course, after that, na-turn over na sa inyo yung unit ninyo and nakuha nyo na yung susi. So, yan po yung pinakamatagal nyo nang inaantay. And after that, syempre, pwede na po kayong maglagay ng mga gamit or mag-install ng mga furnitures. So, for installment ng furnitures, pakita ko po sa inyo yung kailangan nyo na gate pass. So, ipapa-approve nyo po ito sa admin. So, gate pass, so dito nyo po ilalagay yung mga items ng furniture appliances na ipo-pull out or for delivery para po mapayagan kayo ng guard or sa admin. So, kailangan po lahat nakasulat yan. So, gate pass is scheduled 8 a.m. to 6 p.m. I believe Monday to Sunday. So, that's for pull out and delivery. So, kailangan po natin ng gate pass for that. And then next, meron din tayong tinatawag na work permit. So, guys, kung meron kayong mga trabahador or kung meron kayong mga foreman, magpaparenovate kayo ng unit, mga pintor, kailangan nyo po ng work permit. Lalagay nyo lang po yung mga names nila dito, kung mag-i-install ba sila ng aircon, mag-i-install sila ng mga glass enclosure and so on, or may electric silang gagawin. So, ilalagay nyo lang po lahat dito yan. Ang schedule natin for that is 9 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday, no weekend, no holiday. So, yun lang po yung mga working schedule natin. And para naman sa noisy hour, that's 10 to 12 noon and 3 p.m. to 5 p.m. Again, Monday to Friday. So, that's our noisy hours sa Charm Residences. So, advice ko lang din po yung mga unit owners natin para po sa mga workers. Kailangan po nila, of course, mag-provide ng ID para po makapasok sila sa property natin, sa building natin. And then, of course, minention din po ito kanina sa akin sa admin na kailangan po nakapants and shoes sila going to the project. But of course, syempre, pag nasa loob na po ng unit, pwede na po kayong magsuot ng working attire. Pero po pag pumasok po tayo sa lobby and dun po sa public area, naka-pants and shoes po kailangan. Okay, so again guys, kailangan nyo po ng gate pass and work permit. So, sinabi ko na po yung mga schedule specifically for Charm Residences. So, ito po yung mga kailangan. Pag meron kayong ipo-pull out, delivery, installation, pag meron kayong mga trabahador na for interior designer, so ito po, kailangan ng work permit. So, ito naman guys, para ito sa mga gustong magpa short-term lease or yung mga daily rental, Airbnb. So, as unit owners, ito yung kailangan yung ibigay din sa admin. So, dito nyo ilalagay yung magrenta, ganyan, for short-term lease, and of course, signature. Ayan. So, ipapa-approve din po ito sa admin. So, short-term lease, kailangan po ng authorization letter from unit owners, of course. Ipapa-approve nyo po yan, again, sa admin po. So, for Charm Residences, 2-bedroom, this unit specifically, no, 28.83 square meter. 4 persons po ang max natin na pwedeng mag-stay sa loob ng room and pwede po silang mag-accommodate ng 2 visitors or guests. And yung guest po hanggang 10 p.m. lang. So, of course, guys, mention ko na lang din for swimming pool guidelines, 9 a.m. to 6 p.m. So, yan po yung schedule natin kung hanggang anong oras po kayo pwede mag-swimming, 9 a.m. to 6 p.m. And by the way, guys, meron pala tayong open house, family day, this coming September 28, kay Charm Residences. So, kung interesado kayo or meron kayong kakilala na interested din magkaroon ng Airbnb business,
kay Charm Residences, meron tayong open houses. So, pwede ko kayong i-assist. Pwede ko po kayong i-help and i-assist para makita nyo po yung mga property and amenities within Charm Residences. So, that's coming September 28, guys. Saturday. Pwede po kayong pumunta or pwede nyo po akong kontakin with my details below or sa baba po sa description box. Ilalagay ko po yung details ko for that. So, ayun guys. So, I think nasabi ko naman sa inyo yung procedure and sana nakatulong sa inyo itong video na ginawa ko. And ako kasi yung ginawang SPA or representative ni client kasi hindi siya available na tumanggap ng kanyang unit because nasa abroad si client. So from renovation to turnover, nakakatuwa lang na nakuha na ni client yung unit niya. And by the way, this is EOP or Early Occupancy Program. So, nakuha ni client yung unit, RFO category na siya. So, medyo mabilis yung turnover natin. I'm very happy na maumpisahan na ni client yung kanyang rental business. And so, ayun lang guys. Thank you so much for watching. And please, kung meron kayong natutunan sa video na to, pwede siyang i-share sa mga kamag-anak ninyo na meron ding unit kay Charm Residences or with other SMDC projects. So, don't forget to like and subscribe with my YouTube channel. And I'll see you guys on my next video. Bye!